Chapter 1. Ayaw mo bang lumayo sa kanila? Tanong niya sa akin. Umiling ako bilang sagot. Doon hinawakan niya ang pisngi ko, particular yung pangako. He made me look at him straight from his eyes. Then be my slave. A slave who will do things I want. A slave who would never complain and a bedwarmer slave that will satisfy my needs anytime I want. Sabi niya na nagpatulo ng luha ko. Ayaw mo? Tanong niya, delikado. I will do it, sagot ko habang nakapikit ng mariin. Good? Now, welcome to hell, wife. Then he kissed me savagely, like he was telling me that I will never going to be happy with the decision I just made. Magandang araw sa inyo mga kababayan. Isa na namang kwento ang ating mapapakinggan sa channel na ito, pero bago po tayo magpatuloy, please share, subscribe, and hit the notification bell for more update. Nahahapong napasandal ako sa kinauupuang swivel chair, dito sa loob ng mini office na karugtong ng office ng boss ko. Kanina pa ako nakatutok sa trabaho at halos nakalimutan ko nang mag-lunch, dahil sa report na deadline na bukas at kailangan ko nang maisumite. I closed my eyes when tiredness consumed me. Napahilot ako sa noo ko sabay tingala. Pagod na talaga ako. It's 4:30 then, at wala pa din akong kain. Ang huling kain ko ay kanina pang umaga. Oy, alam mo na ba ay tulog? Napamulat ako ng mata at dagliring na paupo ng maayos nang marinig ko ang boses na iyon. It was the voice of her boss, who is her best friend too. Ma'am, wika ko at tinignan siya. She arched her eyebrow on me and rolled her eyes afterwards. How many times do I have to tell you that don't call me ma'am? Or boss? Or whatever it is in a formal way, she said, pouting while her forehead is still knotted. I gave a small chuckle. You know, you're still my boss. I should respect you, right? Padubog itong naupo sa upuan na nasa harap ng desk ko. Bakit? Sa tingin mo ba pag di mo ko tinawag ng ma'am di mo na ako nirerespeto? Oh come on Bess. Don't mingamas na babastos mo pa nga ako, pag tinatawag mo akong ma'am or boss eh. Nang hihimutok na wika na nito. Napahilot naman ako sa sentido ko. Eto na naman siya sa kakulaitan niya. Ma'am, napatigil ko when she glared at me. I sighed. Fine Nika or Ika then. Wika ko na lamang nang matapos na. Ang nakabusangot na mukha niya ay nawala, she smiled widely. Good. She even said, by the way, what is it? You were saying something earlier. I asked. She was about to answer nang bigla ay kumulo ang tiyan ko. Napangiwi ako at namumulang napatingin ako, kay Nika na ngayon ay nakakunot na ang noong nakatingin sakin. Don't tell me. Naningkit ang mga mata niya. I just gave her peace sign. Nagpapadyak siya. Kara naman, how many times do I have to tell you na kakain ka on time? Na wag kang magpapalipas ng gutom. Naman alam masama sa'yo ang nalilipasan diba? Panenermo nito sakin na may pag-aalala sa mukha. I sighed then I guilt consumed me. Napag-alala ko na naman siya. Kasi may deadline akong reports bukas. I need to finish those kaya, tinignan ko siya. I saw her closed her eyes na para bang konsaimong kunsumi. Kaya di mo na inalalang di ka pa kumakain. God Kara, di kita kinuhang secretary ko para gutuman. She hissed again. Muli akong napangiwi. Sorry na, wala naman akong sinabing ganon. Sorry na okay, nawala lang talaga sa isip ko. Promise, this will be the last. Then I gave her a small smile. She calmed herself. I can't blame her. Matagal na kaming magkasama at di ilang beses na sobra ko siyang pinag-alala. She is my best friend, nagkakilala kami nung mga panahong lugmok na lugmok ako. Ayaw nang mabuhay nang dahil sa kanya. I closed my eyes. I don't want to remember him. Ayokong maalala ang tanging lalaki na nagparamdam sa akin na napakatanga ko. Dahil nagmahal ako. Good thing Nika was there, she never left my side, doon na nag-start yung friendship namin. Siya din yung nagpasok sa akin dito sa ZGC bilang secretary niya, by the way she is the VP of ZGC kaya nga nung una medyo, ilang pa akong makipagkaibigan sa kanya kasi naman diba? Ano na lang ang sasabihin ng iba? Na baka ginagamit ko lang siya for some purpose. Ganoon naman talaga,
Ang tao ngayon di ba? They judge other people before knowing them. Okay fine. As if naman na may magagawa pa ko. She rolled her eyes on me na nakapagpangiti lang sakin. Sanay na ako sa kanya. Punta ko sa inyo mamaya. And I take no as an answer, at kung aangal ka isusumbong kita kay Karina. Then she smirked. It's my turn to roll my eyes on her. Mock-up ang blackmail wagas. Palibas sa alam niyang e-epekto. Well, Karina is my twin sister. And knowing her, pag nagsumbong itong si di pa nagdidilim ay siguradong nasa bahay na yon. Protective din kasi iyon sakin, lalo na at kaming dalawa na lang, ang talagang nagkapamilya dahil matagal nang namatay ang parents namin sa isang aksidente. Bali ngayon lang kami naghiwalay na magkapatid, dahil sa magkaiba kaming kumpanya nagtatrabaho, pero knowing her, pag sinumbong talaga ako ni Di sukdulang iiwanan nun ang trabaho mapuntahan lang ako para sermonan. Okay fine, go, dumalaw ka, sumusukong wika ko. Di naman sa pinagbabawalan ko siyang pumunta sa amin, kaya lang masyado siyang madalas doon at nagsasawa na ako sa pagmumukha niya. Haha joke, di as if namang ako ang pinupuntahan niya, I know better. Good, I'm so excited, wika nito na nagpapalakpak pa. I just shook my head. So what really brings you here? Tanong ko. Alam ko kasing may sasabihin talaga siya. Oh yeah, I have a news for you. Mr. Zamora is going abroad, to migrate at sa isang araw na ang alis niya. Wika nito na ikinanlaki ng mga mata ko. Si boss, aalis na. Paano na yung trabaho na? Oh don't give me that look. Don't worry na nga ako si boss na walang matatanggalan ng trabaho, iyan ang unang-una nilang naging deal ng bagong may-ari ng ZGC. Paliwanag niya. I sighed in relief. Buti naman, mahirap na namang maghanap ng trabaho ngayon. And by the way, bukas na ipapakilala yung new boss natin. Kainis nga nag-meeting na kanina di pa pinakilala, pa-suspense pa. Then she pouted. I just smiled. Paalam ka na rin sa inyo na gagabihin ka bukas, dahil bukas ang farewell party ni boss. Di tayo pwedeng mawala, she added. I just nodded. So now, fix your things. Uwi na tayo sa inyo. Then she grinned. I shook my head. Maaga pa, 5 PM pa ang out ko. Mag-5 pa lang. Wika ko pero parang wala siyang narinig. Don't care. Fix your things and that's an order. She said then lumabas ng office ko at pumasok sa office niya. Para kunin ang mga gamit niya. I shook my head. May pilit talaga. Nasa labas na kami, at napangiti ako nang makitang naghihintay si Miguel na nakasandal pa sa kotse nito. Agad nitong sinalubong si Danica at hinalikan ng huli ng magaan sa labi. I just really admired the relationship of these two. Bagay na bagay talaga sila at matagal na rin silang mag-on. Ewan ko na nga lang ba kung bakit di pa magpakasal ang mga iyan. Hi, Miguel greeted me. I just gave him a small smile and nodded. Maya-maya ay sumakay na kami sa kotse niya at nagdiretso na pauwi sa bahay. Mimi, agad na lumawak ang ngiti ko nang salubungin ako ng prinsesa ko. Yes, I have a child. Actually, it's not a child alone. I have children dahil kambal ang anak ko. How's my princess ha? Tanong ko dito at pinugpog ito ng halik sa buong mukha na ikinatawa nito ng malakas. God, this is the best time of the day. Ang umuwi at salubungin ka ng anak mo. Nawawala kasi ang pagod ko pag nakikita ko sila. I'm okay Mimi. How's your day too? Wika nito at hinalikan ang noo ko. I smiled at her then I kissed her chubby cheeks. Fine princess. Mimi's tired but when I see you, nawala na yung pagod ni Mimi. I told her na nakapagpangiti sa kanya. Really Mimi, nanlaki pa ang mga mata nito. Natatawa naman akong tumango. Nasaan ang pinakamaganda at pinakagwapo kong inaanak? Nawala ang atensyon sa akin ni Kate at Nana lalaki, ang mga matang napatingin sa pintuan kung saan nandoon si Danica. Tita Ninang, tili nito at agad umalis sa pagkakayakap sa akin at patakbong tinungo si Danica. Crystal Kate careful, wika ko. Napailing na lang ako nang di ako nito pinansin at natuon na, ang atensyon sa ninang niya na may dalang maraming pasalubong. Tumayo ako at tinignan si Kate. I smiled when I saw my daughter smile. She really looks like him. Napakurap pa ko nang magsalita si Miguel. Giliw na giliw talaga sila sa mga anak ko.
Where's your young man? He asked. Tinuro ko ang pinto ng kwarto kung saan natutulog ang kambal. I'll just call him. Pakitignan muna si Kate. Sabi ko dito na tinanguan lamang nito at nakangiting binalingan, ang kasintahan na masayang kausap ang anak ko. Nagtungo ako sa kwarto at binuksan ang pinto nun. Nakita kong nakatutok ang anak ko sa pinanunood nito. Nilapitan ko ito at agad itong napalingon sakin. I saw him smiled. Mimi, wika nito nang maupo ako sa tabi niya. Agad itong kumundong sa akin at hinalikan ang pisngi at noo ko. Napangiti ako. Likas na malalamang talaga ang kambal ko. I cupped my son's cheeks and I kissed his forehead. How was your day, Ham? I asked him. He pouted then isiniksik niya ang mukha niya sa leeg ko. As usual Mimi. It's boring. Wika nito na ikinatawa ko ng mahina. Hinaplos ko ang buhok nito, 5 years old na ang kambal ko. Pero mas mabilis pa silang mag-isip kaysa sa edad nila. Mabilis din nilang maintindihan ang mga bagay-bagay sa paligid. Tara sa labas sweetie. Your tita Ninang and Tito Ninong are there hinihintay ka. Wika ko. I heard him hiss na ikinatawa ko. Ayaw niya kasi talagang lumalabas pag nandyan ang ninong at ninang niya. Lagi kasing pinipiga ni Di ang pisngi niya na ayaw niya talaga. Mabilis din kasing menas ang anak kong ito, na sigurado akong di niya sakin namana. Pwede bang di na ko lumabas Mimi? Tita Ninang will gonna pinch my cheeks again. Masakit kaya? Then she will say these lines again. You're really handsome. Sana pag nagka-baby ako kamukha mo. Nakabusangot na wika nito na nakapagpatawan ng malakas sakin. She always told me that Mimi, but it's been years and yet di pa siya nagkaka-baby. Bakit kas di pa siya mag-baby Mimi, para di na ako nang pinipinch niya? Naiinis na wika nito nang initian ke na lamang. Ginulo ko na lamang ang buhok niya at nginitian. Magkaka-baby din sila sweetie, but maybe not now. But the Mimi a favor sweetle please. Baba ka dahil sinadya pa talaga kayo ng ninang at ninong mi. Can you do that for Mimi Ham? Pagpilit ke sa kanya. Tinitigan lang niya ako. Then again, I remembered him. Kamukhang kamukha kas talaga niya ang mga anak ko. Lalo na ito. My baby sighed then nodded. I smiled then I kissed his forehead. Thank you sweetie. I told him. He smiled at me and nodded. Anything for you Mimi. Then he kissed my right cheek then bumaba na mula sa pagkakakondong sakin lumabas na ng silid. I smiled. Maybe nasaktan nga ako ng sobra noon, but it's alright. Basta nandito ang mga anak ko, mabubuo ako. It's Kerwin Keith and Frizzle Kate that all matters for now. Basta nandyan ang mga anak ko, magiging okay ang lahat. Bye mom. I smiled then I waved my hand as a sign of goodbye. Hinintay kong mawala sa paningin ko ang kambal bago ako umalis sa harap ng school nila. Yes, nag-aaral na sila. They were both classmate and they were already kinder. Wala naman silang problema sa school, in fact, ang teacher pa nga nila minsan ang nagkakaproblema, dahil di ilang beses na nagreklamo di umano, ang mga anak ko na sobrang dali daw ng mga itinuturo ng teachers nila. I shook my head. Yes, they are on the top of their class at di ilang beses na nasabihan ako ng teacher nila na, dapat ay nasa mas ahead na baitang na sila dahil di daw pang kindergarten ang IQ ng mga anak ko. I smiled at that thought. Di naman ako bias, pero talaga namang matalino ang mga anak ko. Lalo na si Kay na sa tingin ko ay namana niya sa ama niya. Di ko naman sinasabing bobo ako ha. Matalino rin naman ako pero kung pagkukumparahin kami ni. I shook my head. I don't want to remember him. Nilingon ko pa ng isang beses ang school ng kambal at umalis na. Sumakay na ako sa taxi at agad na nagpahatid sa ZGC building. Di naman ako natatakot na iniwan ko ang kambal sa school. Dahil parating naman na din yung yaya nila doon. Shaka I know na di ako susuwayin ng mga anak ko, lalo na ni Kay, siya kasi ang pinagbibilinan ko palagi na pag wala pa, ang yaya niya ay wag na wag silang aalis sa school at ipakontak na lang ako sa teacher niya. Samandal ako sa upuan ng taksang nasa kiyen ko. I smiled. Oo nakakapagod magkaanak, pero when you saw them smile, lahat ng pagod mawawala. I still remember the day when I gave birth to them. I admit na masakit talagang manganak, nag 50-50 pa nga ako dahil may sakit din ako sa puso.
That day, the doctor said na kailangan daw IX ako, dahil delikado, in any minute daw kasi pwedeng huminto ang puso ko sa pag-function pag nagnormal ako, so then I asked her, na pag ba nag-CS ako 100% sure na maliligtas ako. Then she answered me, no. Na may possibility din daw na di ako magising. So I chose the latter, I chose to give birth in a normal way. At least, kung mamatay man ako, at least nakita ko naman yung mga anak ko bago ako mawala. But then, God is kind. He let me live. Yes, nag-50-50 ako but my heart suddenly recovered. Siguro alam niya na kailangan pa ako ng mga anak ko. The taxi stopped. Binigay ko na ang bayad ko then umibis na doon. Naglakad na ako papasok nang mapansin kong abala at parrot par ito ang lahat ng nakakasalubong ko. Morning Kara. Lance greeted me. I smiled at him. Morning. Tumango na lamang siya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Naglakad na ako padiretso sa elevator. I pushed the button of the third floor where my mini office is. Ilang minuto lang ay narating ko na yun. Inayos ko na lahat yung mga gamit ko at kinuha ang schedule ni Danica. I knocked twice then tuluyan na akong pumasok sa office niya. There, I saw her staring at her laptop while tapping her laptop's keyboard. Ang aga niya today Good morning. You're early. Early dahil ang usual na pasok niya ay 8 a.m., 7:30 a.m. pa lang. Wag na kayong magtaka, ganito talaga kami mag-usap, civil pag kami lang dahil yun ang gusto nito. Yeah, you know, ngayon darating yung bagong boss then ngayon din gaganapin yung farewell ni dating mabait na boss. She said without looking at me. Nagulat naman ako. Oo nga pala ngayon iyon. That explain kung bakit di magkandogaga ang mga tao sa baba kanina. So, here's your schedule for. Cancel all of that. Pagputol niya sa sasabihin ko. Lahat. Pag-ulit ko. She nodded without looking again. Yeah, I'm kinda busy, pakireschedule na lang. She added. I just nod. Patalikod na ako ng Bes. Nilangon ko siya. Then I saw na parang di siya mapakali. Iniiwasan din niya ang mga mata ko. May problema ba? I asked her. Hinuli ko ang mga mata niya. But again she refused to meet mine. Aika. She smiled, a small one. Then she looked at me straight in the eye. Just be ready. Then she's back on tapping on her laptop's keypad. Napakunot noon naman ako. Be ready. For what? Tuluyan na akong lumabas ng opisina niya. Tinungo ko na ang mesa ko at akmang ibababa na ang papel na hawak ko nang may mapansin ako. My hands. Nanginginig ang mga iyon. At di ko alam, pagkatapos noon ay bigla akong kinabahan. God. Why? Why I am so nervous na pakiramdam ko ay may di magandang mangyayari mamaya. Hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin ako. It's 6 p.m. at ngayon gaganapin ang pagpapakilala at farewell party. Di ko alam kung bakit pero kada lumilipas ang kada segundo mas lalong kumakabog ang dibdib ko. Why I'm like this? I grabbed my phone. Di ako mapakali. Baka may nangyari sa mga anak ko. Hello Lily. Tawag ko. Yes po ma'am. She answered politely. How's the twins? Kumain na ba? I asked. Opo ma'am. Ayaw pa nga pong kumain nung una, dahil hihintayin daw po kayo. Sinabi ko na lang po na mail late kayo nang uwi at iniutos, yung mauna na silang kumain kaya po sumunod. Linta niya nito. I sighed in relief. Okay, please give the phone to Kay, I will talk to him. Sige po, narinig kong tinawag niya si Kay. Mimi, wika ng maliit pero cold na boses ng anak ko. Hi sweetheart, how are you and your little sis? I asked him. Bigla ay nawala ang pagod ko pagkarinig sa boses niya. We're fine Mimi. Aren't you going home? You're late. You should be at home at 5 p.m. Nagtatampong wika nito na nakapagpangiti sakin. Now I imagined him, pouting his lips. Ow! My bad sweetie. But Mimi had to finish some works pa. Maybe by 8, nakauwi na ko. Pakabait ha. Huwag bigyan ng sakit ng ulo si Ate Lily nyo. I'll go ahead sweetie. Tell your little sister hi and that I already missed the two of you. Gotta go sweetie, I love you. I told him lovingly. I heard him sighed. Okay Mimi, walong okay. I'll tell Kate then.
We missed you too, Mimi. We love you too. I smiled then I hung up. Sakto namang pagkababa ko ng phone ay nagsimula na ang program. I'm here at the back, si Aika naman ay may table sa harap. Siya kasi ang VP. Good evening everyone. Thank you for attending this party. Nakikinig lang ako kay Mr. Zamora, ang boss namin na nagpapalim na. Nilangga ko ang paligid at nakita kong teary-eyed na sila. Well, who wouldn't? Maging ako ay naluluha na rin. Mabait naman kasi talaga si Mr. Z kaya nakakalungkot ang biglaang pag-alis niya. So now, let me introduce to all of you the new CEO of the ZGC company. Let's all welcome Mr. Napatutok ang mata ko sa stage para makilala ang bagong CEO. Pero teka, bakit kaya? Bumalik ang kaba sa dibdib ko. Mr. Lawrence Keith Montenegro. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. What? Did I heard it right? Napako ang tingin ko sa lalaking ngayon ay naglalakad na papunta sa gitna ng stage, and true, it's him. The man who made me feel so broken 6 years ago. The man who is the father of my twins. The man whose I hate to see again. And the only man that I ever loved. He started talking in front of us, his new employees, but then I froze again. Because his eyes roamed all over the whole place and it stopped on me. Halata ang gulat sa mga mata niya nang makita ako, pero bigla ay nagblanko iyon. God no. Di dapat niya ako nakita bigla ay natakot ako, di para sa sarili ko kundi para sa mga anak ko. Now I know the reason why, the reason kung bakit kanina pa ako kinakabahan. At ang rason, ng pagsasabi sa akin ni Aika ng I should be ready, so this is all about him, ha? So, kinabahan ako dahil